ang sinapit sa West Philippine Sea ng 3 Pilipinong mangingisda matapos may bumangga sa kanilang bangka. Nawasak at tumaob ang kanilang sinasakyan kaya sila nag-trap habang nasa dagat 1 milya ang layo sa Bajo de Masinloc. Nagtamo naman ng mga sugat ang 11 nilang kasamahan at nakatutok live si Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Claire. Emil Atom nalunod ang 3 mangingisda habang 11 ang sugatan matapos umanong salpukin ng isang commercial vessel ang kanilang sinasakyang bangka sa karagatang bahagi ng Infanta, Pangasinan. Isa-isang inahon mula sa bangka ang katawan ng mga mangingisdang ito sa Infanta, Pangasinan. Silang 3 namatay matapos salpukin ng isang barko ang kanilang fishing boat sa dagat malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ang ilan sa mga katawan may bakas ng pinsalang tinamo dahil sa nangyari. Kinilalang mga nasawi na sina Dexter Lodencia, 46 anyos, boat captain at may-ari ng bangka, Romeo Mexico Jr., 39 anyos, at Benedicto Olandria, 62 anyos. Masakit po talaga sa amin. Bigla po talaga eh. Wala po kasing dami parang plano po na bigla po talaga kami. Nananawagan po kami na aksyonan po. Mapanagot po kung sino po yung dapat mapanagot. Sana naman po makipagtulungan po kayo dahil kawawa naman po yung mga naiwan at nasawi. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, nakaangkla sa isang payaw ang FPD rin upang mangisda 85 nautical miles mula sa Scarborough Shoal, 180 nautical miles mula sa Agno, Pangasinan. Madilim at maulan umano noong mga sandaling yun nang biglang dumating ang isang barko. Ayon sa mga nakaligtas na kasamahan ng mga biktima, bigla na lang daw sinalpok ng barko ang kanilang fishing boat. Sa tindi ng impact, nawasak at tumaob ang bangka kung saan natrap sa loob at nalunod ang 3 biktima. Time na yun, nasa loob po yung mga kasama ko ma'am nung oras na yun dahil umuulan-ulan po. Nung ako po yung nasa huli ng bangka, nung pagka tumayo po ako, nandiyan na po agad yung barkong malaki na bumangka sa amin. Pagkatapos mo nun, nag-iwaiwalay na po kami sa bangka dahil tumalsik kami sa lakas ng impact ng pagbangka. Hindi raw sila binalikan ng naturang barko. Sa 14 na crew ng fishing boat, 11 nakaligtas. Nagtulong-tulong daw sila na kunin ang katawan ng 3 nilang kasamahan at pilit inuwi ang mga ito pabalik ng Infanta kung saan sila nanggaling. Desisyon kami uwi bangka. Uwi natin yan. Sama-sama tayo. Paano natin iwan yung ating buhay natin to dito, buhay ba't sino sa atin. Sama-sama na tayo uwi. Tayo buhay, basta makita ng pamilya. Kaya nga po yung hindi malapit na kami dito. Ay kuya, dito na tayo kuya, makikita ka ng pamilya, anak mo. Para at paano matulungan ka namin, makita may libig ka namin maayos. Po sa tayo naman, mga kasama na yun, malilit po yung mga anak. Sana matulungan po kami, ma-recover po yung bangka na sinasakyan namin kasi yun po yung kabahayan namin. Sa ngayon, nasa maayos na kalagayan 11 nakaligtas. Nananawagan ang mga kaanak na sana'y matukoy ang barko na bumangga sa bangka ng mga biktima. Emil, tuluyan na naiuwi sa Subic, Zambales ang mga labi ng 3 biktima at nakauwi na rin ang 11 nakaligtas sa insidente. Nananawagan naman sila ng tulong pinansyal para makapagsimula muli. Emila. Maraming salamat, Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Tukoy na ng otoridad kung aling barko ang dumaan sa lugar kung saan nasawi ang 3 nating kababayang mangingisda. At ang inaalam ngayon, sadya ba yan o aksidente? Live rin nakatutok, si Chino Gaston. Patuloy ang investigasyon ng Philippine Coast Guard kung binangga nga ba o sadyang isang aksidente lamang itong nangyaring collision sa pagitan ng isang oil tanker at isang Filipino fishing vessel malapit sa Bajo de Masinloc. Dahil biglang nangyari sa kasagsagan ng masamang panahon at dahil madilim noon, hindi na raw batid ng mga mangingisda kung ano ang nakabangga at nagpataob sa kanilang bangka na ikinasawi ng 3 nilang kasama. Pero sa monitoring system ng Philippine Coast Guard, nakita ang MV Pacific Ana lang ang nag-iisang barkong dumaan sa lugar ng tumaob na fishing boat
na FPD rin. So ito Coast Connector, dito yung reported na incident area. Sige sir. So playback natin sir. Walang ibang dumaan dyan, si Pacific ka lang. Pacific ka lang. Ang inaalam ngayon ng Coast Guard ay kung sadya ba o hindi ang pagbangga ng oil tanker sa bangka ng mga biktima na nangingisda sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Inaasahan daw na lalabas ito sa ikinakasan nitong investigasyon. Gayon din kung sadya ring iniwan at hindi tinulungan ang mga mangingisda. Mahirap magturo sa kasalukuyan. Hindi po dapat tayo magturo muna. Kailangan matapos ng mabilis at extensive yung ating investigation. Yan naman po ang ginagawa natin. Collusion kasi ito, we need to get both sides para malaman natin. Nakausap na ng Coast Guard ang mga nakaligtas na mangingisda at sinisikap namang makontak ang mga may-ari ng barko na rehistrado sa Marshall Islands at bumibiyahe mula South Korea papuntang Singapore. Nangako na si Pangulong Marcos na nagpaabot din ng pakikiramay ang mga senador. Parang hit and run incident yan eh. Kung hindi pumigil itong barko na to, halatang-halata na talaga there was a disregard for human life and disregard for the rule of law, particularly on the UNCLOS. Pia, bukod sa inilunsad na investigasyon ng Philippine Coast Guard, balak din nilang ipagbigay alam sa next port of call, yung susunod na danaungan itong oil tanker para yung mga otoridad doon mismo, ang aakyat ng barko, kausapin ng crew para malaman kung ano talaga ang tunay na nangyari. Pia. Maraming salamat, Chino Gaston.